Isang binata, masayahin, magalang, may magandang kinabukasan, at minsang naging kinatawan ng bayan ng San Luis, sa Ginoong Kapampangan, 2025. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, bigla siyang nawala. Kaya naman, nagsimulang maghanap ang kanyang pamilya. At patuloy na nagdasal ang kanyang mga kaibigan, at mga nagmamahal sa kanya. Nagbahagi naman ng kanyang larawan ang libo-libong netizens, sa pag-asang siya ay matagpo ang ligtas. Ngunit ang 4 na araw na paghihintay, ay nagtapos sa isang balitang, walang sinuman ang handang tanggapin. Noong 15 ng Hulyo 2026, natagpuan si Gabriel Hipol Tuazon, 25 taong gulang. Walang buhay, sa Bacolor, Pampanga. Ano ang nangyari sa kanya, sa loob ng 4 na araw na siya ay nawawala? Mayroon bang mga tanong, na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? At bakit patuloy na nananawagan, ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga organisasyong nakakakilala sa kanya, na iwasan muna ang mga haka-haka, habang nagpapatuloy ang pagdadalamati? Ito ang kwento ng misteryosong pagkawala, at malungkot na pagpanaw, ni Gabriel Hipol Tuazon. Si Gabriel Hipol Tuazon, ay isang 25 anyos na Kapampangan, na naging kinatawan ng munisipalidad ng San Luis, sa Ginoong Kapampangan, 2025. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang magalang, mapagpakumbaba, at mabait na tao. Bagamat hindi man siya ang nagwagi sa kompetisyon, nag-iwan siya ng magandang impresyon sa mga kapwa kandidato, organizers, at mga taong nakasalamuhan niya. Wala umanong sino man ang nag-akala na ang kanyang pangalan ay muling mababanggit sa buong lalawigan. Hindi dahil sa isang tagumpay, kundi dahil sa isang trahedyang bumalot sa kanyang pamilya at komunidad. Ayon sa mga ulat, huling nakita si Gabriel na nakasuot ng maong na pantalon, sweatshirt, at itim na jacket. Dala rin niya ang kanyang pulang Honda Click na motorsiklo. Pagkatapos noon, hindi na siya nakauwi. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 3 araw, hanggang umabot sa 4 na araw, na walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Unti-unting lumaki ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Dahil sa matinding pag-aalala, humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa publiko. Naglabas din ng panawagan ang mga malalapit sa kanya. Ayon sa mga post, missing person, former Ginoong Kapampangan candidate, Gabriel Tuazon, has been reported missing. His family is urgently asking for the public's help in locating him. Any information that may lead to his whereabouts would be greatly appreciated. Please share. Kasunod nito, ay ang emosyonal na mensahe naman ng kanyang ina, na si Ginang Tina Tuazon, na ibinahagi sa social media. Ayon sa post, 4 na araw na pong nawawala ang aming mahal na si Gabriel Hipol Tuazon. Labis na po kaming nag-aalala at buong puso naming hinihiling ang inyong tulong upang siya ay matagpuan at makauwi ng ligtas. Mga detalye, pangalan, Gabriel H. Tuazon. Edad, 25 taong gulang. Tangkad, 5 feet, 10 inches. Pangangatawan, medium build. Huling suot, maong na pantalon, sweatshirt, at itim na jacket. Sasakyan, pulang Honda Click, na motorsiklo. Kung may nakakita po sa kanya o may anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, kahit maliit na detalye lamang, makipag-ugnayan po agad sa amin. Habang dumarami ang mga nagbabahagi ng post,
lalong tumitindi ang pag-asang matagpuan siyang ligtas. Ngunit iba ang naging kapalaran ng paghahanap. Noong ika-15 ng Hulyo 2026, 4 na araw matapos siyang may ulat na nawawala. Kinumpirma ng mga lokal na ulat na si Gabriel Hipol Tuazon ay natagpo ang walang buhay at nakabitin sa isang puno. Sa Bacolor, Pampanga, mabilis na kumalat ang balita. Nagulat ang buong komunidad. Nalungkot ang kanyang mga kaibigan. At bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang organisasyon at mga taga-suporta ng pageantry sa Pilipinas. Isa sa mga unang nagpahayag ng pakikiramay ay ang Ginuuning Kapampangan Organization. Narito ang kanilang opisyal na pahayag. It is with profound sadness that we mourn the passing of Gabriel Tuazon, a cherished candidate of Ginuong Kapampangan, 2025. Gabriel was more than a candidate, he was family. His kindness, humility, and gentle spirit left a lasting mark on everyone who knew him. Though he may be gone too soon, his memory will forever live in our hearts. We extend our deepest condolences to his family and loved ones during this difficult time. Our thoughts and prayers are with you. Rest in peace, Gabriel. You will always be remembered and forever be part of the Ginuong Kapampangan family. We respectfully urge everyone to refrain from engaging in speculative discussions regarding the circumstances surrounding Gab's passing. During this period of profound grief, we ask for your utmost discretion and cooperation in respecting the privacy of the bereaved family. Thank you for your consideration. Ang kanilang huling panawagan ay malinaw. Iwasan muna ang mga haka-haka. Bigyang galang ang pamilya. At hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Samantala, matapos lumabas ang balita, bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, kapwa-kandidato, pageant organizations, at mga residente ng Pampanga. Marami ang naglarawan kay Gabriel bilang isang taong mabait, magalang, at madaling pakisamahan. Isang binatang may pangarap, isang anak, isang kaibigan, at isang taong nag-iwan ng mabuting alaala sa mga nakakilala sa kanya. At dahil sa nakakagulat na pangyayari, maraming netizens ang nagtanong kung ano nga ba ang nangyari sa loob ng 4 na araw na pagkawala ni Gabriel. Kasabay nga ng pagkalat ng balita, iba't ibang opinyon at haka-haka ang lumitaw sa social media. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang isang komento mula sa Facebook user na si Radzak Ibong sa isang post ng Pageant Talk. Ang komento ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa umano'y nangyari kay Gabriel bago siya natagpuan. Narito ang kabuuan ng comment ng Facebook user na si Radzak Ibong. Si Gabriel Tuazon na taga San Luis, Pampanga, ay kabatch ni Zoe Zapata sa Ginuong Kapampangan, 2025, right? Well, sa nakikita ko, ay meron siyang 2 kaibigan na niyaya siya pumunta sa Clark, at pumunta nga sakay ng kanyang red Honda Click si Gabriel. Pagdating sa Clark, ay nagkita na sila nung 2 niyang kaibigan, na ang tanging mga pakay ay ibenta sa mayamang bakla si Gabriel. Hindi pumayag ang nasawing Gabriel, pero nakuha na ng 2 kaibigan niya ang malaking bayad, kaya pinagtulungan nila dalhin sa malayo si nasawi, at pagdating sa paruroonan, ay sikal nila ito at muntikan ng patay, at hindi pa sila kontento, at inali sa leeg at ibinitin sa puno, na medyo malayo sa kabahayan, at doon na nalagutan ng hininga. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin, na ang mga pahayag na iyon ay hindi napatunayan, at walang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga awtoridad. Dahil dito, nanawagan ang Ginuong Kapampangan Organization, na iwasan ang mga haka-haka, at speculative discussions, habang nagpapatuloy ang pagdadalamati ng pamilya, at habang wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng investigasyon.
Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang mga awtoridad tungkol sa tiyak na sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil dito, marami pa ring tanong ang nananatiling walang kasagutan. Ano ang nangyari sa loob ng 4 na araw na siya ay nawawala? Ano ang mga pangyayaring humantong sa trahedyang ito? Ang mga ito ay bahagi pa rin ng isinasagawang investigasyon, at wala pang opisyal na konklusyon ang mga kinauukulan. Mahalagang iwasan ang pagbibigay ng sariling haka-haka o paghusga hanggat wala pang pinal na ulat mula sa mga awtoridad. May mga kwentong mabilis nating nakakalimutan. Ngunit, may mga kwentong nananatili. Hindi dahil sa dami ng tanong, kundi dahil sa bigat ng sakit na iniwan nito. Sa kaso ni Gabriel Hipol Tuazon, marami pa ring bagay ang naghihintay ng opisyal na kasagutan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang katotohanan ang malinaw. May isang pamilya na nawalan ng minamahal. May mga kaibigang nawalan ng kasama. At may isang komunidad na nagdadalamati sa pagpanaw ng isang kabataang inilarawan bilang mabait, mapagpakumbaba, at may mabuting puso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang pinakamainam na maipapakita natin ay respeto sa katotohanan, sa proseso ng batas, at higit sa lahat, sa pamilya at mga taong nagmamahal kay Gabriel. Minsan, ang pinakamahirap na mga tanong ay hindi agad nasa sagot. Ngunit ang pag-alala sa kabutihan ng isang tao ay isang bagay na mananatili kahit lumipas pa ang maraming taon. Naway matagpuan ng kanyang pamilya ang lakas at kapanatagan sa gitna ng kanilang pagdadalamati. At naway lumabas ang buong katotohanan sa tamang panahon.